unbalance na quantities ay magawa natin balance. So, halimbawa, kapag given ka ng unbalanced na system, pag sinabing balance, yan ay 120 degrees apart. Pero merong mga unbalanced na system. Yung halimbawa ay ito yung phase A current, tapos ito yung phase B current, tapos halimbawa ito yung IC current. So, supposedly dapat sila ay 120 degrees apart. 120 degrees apart sila dapat. Supposed kung balance yan. Kapag hindi balance, so ito ay hindi sila 120 degrees apart. So, kita nyo naman, obvious naman na hindi yan 120 degrees apart. So, para mas madali natin masolve yung system, yung unbalance na itong unbalance na ito ay i-convert natin into balance. Itong balance system na ito, kaya lang, ito ay hinati-hati sa tatlo. Kasi hindi mo pwede i-balance lahat yung tatlo agad-agad. So, kukuhain muna natin yung positive sequence, negative sequence, and zero sequence. So, itong mga ito ay representation nitong unbalanced system na ito. So, ang kanilang, ito yung IA1, ito yung positive sequence, kasi 1. Tapos ito yung negative sequence component and zero sequence component. So, yung IA1 ay, ito yung reference phasor natin. So, yung IB1 ay 120 degrees apart dun sa IA1, pero ang ating pagbasa ay mula dito sa IA1 papunta dito sa IB1 dahil ito ay positive sequence. Tapos yung IC1 ay IA1 120. So ito yung mga equivalent nilang lahat, yung IA1, IB1, and IC1. And then, para mas madali ito ma-represent yung angle 0, 240 at saka 120, kinonvert natin yan ng A squared, and A cubed. Itong A cube, pwede na ito ng 1 din ito. Is equal to 1. So, kahit hindi na itong A cube kasi hindi naman ginagamit yung A cube na yan. So, 1 lang yan. So, pagka pinag-add natin sila lahat, 1 plus A squared equals 0 yan. Then, yung negative sequence naman, ito yung kanilang equivalent. Yung IA2 ay yung ating reference. Tapos yung IB2 is A times IA2. And then yung IC2 ay I squared IA2. Ito mga ito dapat naka-subscript yan para hindi nakakalito. Kasi ito may A squared at superscript. Ito dapat ay IA2 para hindi masyadong nakakalito. A squared IA2. So, ito yung kanilang mga equivalent. So, pagka kinonvert natin yan, so, makikita natin na yung IA0, IB0 is equal to IC0. So, ganito yan. Kasi pagka zero sequence, equal lang sila lahat. Pagka dito naman sa positive sequence ay 120 degrees apart sila. Ito 120 din, kaya lang ay yung kanilang conversion. Conversion natin. So pagka dun sa ating example, yan. So ito yung sinabi ko kanina na itong unbalance na to, convert muna natin into positive sequence, negative sequence, at saka zero sequence para makuha natin yung equivalent niya. So, dito makikita natin na IA, IB, and ICI. Ito yung equivalent niyan. Then, yung ginawa natin kanina, yung IA, yung IB1, ay pinalitan natin ito. Yung IB2, pinalitan natin ito. Yung IC1, pinalitan natin ito. Yung IC2, pinalitan natin yan. So, ito ay pwede natin gawin ng matrix ito na ganyan. So, ito yung equivalent ni IA, which is the
symmetrical components transformation matrix. So para ito na lang yung tatandaan mo. Pagka yan ay phase from ABC, from phase currents to symmetrical components. Kapag baliktad naman from phase papunta sa symmetrical components, edi i-inverse mo lang yung A, which is equivalent to 1/3 times ito. Ito lang A ay 111, 1A squared A, 1A squared. So, formula lang yan. Tapos ito ay 1/3, 111, 1A squared, 1A squared A. Then, pag kinonvert natin yung kinuha so pagka in-apply na natin dun sa matrix equation, ito yung from phase currents sa ABC, i-convert mo ng symmetrical components, ito yung kailangan natin. Ayan. Tapos pagka naman pag voltage, parehas lang din sila ng current ng formula. Tapos ito naman yung equation natin ng power equation. So isa-isahin mo lang, ito yung zero sequence, positive sequence at negative sequence. So ito ay i-conjugate mo din pero times 3 dahil 3 phase. Sige nga, pakikapit muna ako nitong example number 3 at saka number 4. So ito ay i-convert mo itong unbalanced currents, yung IA, IB, and IC. Ito ay IC na. IC. I-convert mo yan into symmetrical components. So, alin yung gagamitin natin na equation dyan? Ang kailangan natin dito ay yung ito yung kailangan natin. Kasi yan ay from given ka ng phase currents, i-convert mo into symmetrical components. So, unbalanced currents, i-convert mo into symmetrical components. So, yan yung kailangan natin. Tapos, kapag ka naman ito, halimbawa, ang given ay symmetrical components, yan, symmetrical components, ang kukuhain mo naman yun ay unbalanced three-phase voltages. So, yun yung VA, VB, and VC. So, alin yung gagamitin natin dyan? Pwede itong, yan, naman. So, formula lang yun. Sige. Solve muna ako nitong equation ng, example 3 and 4. Then, i-chat nyo dito sa chat box. Okay? So, ito naman ay review lang ng ating circuits 2. Alam nyo na yan. Formula lang naman din ito. Okay? Sige. Solve mo na ito. Siguro kaya na ito ng 5 minutes siguro. So, until 7:40. Solve mo na ha. Then, chat dito sa chat box. Using yung formula natin.
Okay. So itong sa example number 3, so ang gagamitin natin na itong equation na ito. So yung A is 1 angle. O bago So, yung A is 1 Owa angle signing, ako ay 120. sa Santo Niño. Formula lang naman yan. Ang A squared is 1 angle 240. So ito yung ating para yung unbalanced currents given. Kukonetan yung symmetrical components. So, i-substitute mo lang yan. So, ito, applicable din naman ito kahit voltage. So, papalitan mo lang ito ng voltage. So, same formula lang naman kahit voltage kahit current. Paano yung sa example number 4? Ito naman ay para yung kapag ang given ay phase symmetrical components, ang kukunin ay unbalanced phasors. So, ito yung formula natin. Hindi pa kayo compute niya. Parang after nung amin sa mga kaibaan na. Kasi palengke pa eh. Nagsasolve na yung iba. Resolve na. Ako nakabili pa ka na nilupa. Divide nga lang ng tatlo. Kaya maghapon? Sa ano? Sa palengke. Ako sa bulgo. Ay. Tama na ikaw, wala ka din naman pupuntahan. Meron! Pag-play na ka! Typing! Ito na process ko! Hello. Nasagot ganung iba. Nakasagot. Nagsasolve yung lahat. Nakasolve yung iba. May thumbs up na kung nakasolve yung iba. Parang si Manuel lang yata. Sige. Okay, sige. So, yun naman ay formula lang naman yung sa symmetrical components. Kaya, madali lang naman yan. So, proceed tayo ngayon sa sunod na topic. Ito yung sa sequence networks naman. Yung sequence network ay meron yan. Gagamitin natin ito sa fault analysis. So, wala pa talaga tayo sa fault analysis. So, yung dahil nga ating topic ay about sa unbalanced fault. So, kailangan natin ng sequence networks.
So, nung una, kinuha natin yung positive sequence, negative sequence, at zero sequence networks. Kaya nag-solve tayo ng CTH ng positive, sinod natin yung CTH1, CTH2, at CTH0. So, ito yung equivalent ng three sequence networks. So, itong isa, ito yung sa positive sequence. Ito namang isa ang sa negative sequence. At ito naman ang sa zero sequence. Okay. So, itong mga to, kung gusto nyo ay ilagay nyo na lang dito sa baba. Gawin yung subscript. Kasi baka mapagkamalan nyo na power yun. At saka itong Z1, pwede rin yan sa baba. Z1, IA1. Gawin nyo na lang na subscript para hindi nakakalito. Kasi yung meron kasi tayong A squared, baka mapagkamalan nyo na yun ay positive sequence. So, Z1 ay A1. Pwedeng sa baba na para baka akalaan nyo na yun ay power na superscript. So, ganun na lang gagawin ninyo. So, ito, meron iyang kanya-kanyang equivalent network. So, kagaya ng ginawa natin last time, yung unang ginawa natin, ano ba yan? Ayan. So, meron tayong ginawang parang isa-isa. Mas malinaw. Kaya meron tayong kanya-kanyang sequence network. So, ito yung given. Tapos kinuha natin yung positive sequence network na yan. Ang equivalent ng positive sequence network, kapag kinonvert natin sa equivalent niya, edi yung tatlong kaninang pinakita ko. Ito yung sa negative sequence network. At saka ito yung sa zero sequence network. Ang equivalent nila, pag simplify mo, is itong nanditong tatlo. So, kumbaga, itong given na power system, pwede natin i-convert into tatlong separate networks. So, silang tatlong separate networks ay kukuhain natin yung kanilang mga impedances para makuha natin yung kanilang fault doon per sequence network. So, itong sequence network na ito yung positive sequence, negative sequence, at saka zero sequence network. So, itong mga yan, ito yung mga important notes doon sa sequence network. So, the three sequences are independent. The positive sequence ay parehas lang doon sa zero sequence, sa negative sequence. And yung positive sequence lang ang merong voltage source. Walang voltage source ang negative tsaka zero sequence. So, yung neutral ng system, yun yung reference kapag positive at negative. Then, yung ground naman para din sa zero sequence network. And the grounding impedance is reflected in the zero sequence network as 3ZN. Kaya yung ating kanina, yung sa grounding ng zero sequence, yung may 3JX at saka 3R. Alala nyo yung sa generator. Tapos ay the three sequence systems can be solved separately on a per phase basis. So parang lang din, parang three-phase system, i-convert natin into per phase analysis para mas madali yung i-solve. So, ito yung ating, ito nagkaroon na tayo ng introduction dati na narinig naman ako. Okay. So, kapag ang fault ay single line to ground, ito yung kanyang equivalent diagram. So, meron tayong itong three-phase system. Ito, inassume lang na sa phase A nagkaroon ng fault. Kasi single line to ground fault. Ito pwede yan dito. Pwede yan sa line B. Pwede rin sa line C. Basta isa lang sa linya isang linya lang sa kanila. Pero for simplicity, yung IA na lang ang ginawa nating nagkaroon ng fault. Pero pwede yan dito. Pwede yan dito sa IB, pwede sa IC. Kaya lang isa lang dapat kasi single line to ground fault. So dapat papunta sa ground para siya ay matawag na single line to ground fault. So dito in this case,
Kapag single line to ground fault yan, Ngayon daw ay bawal ng pag single line to ground fault, yung IA ang ating fault current. Yung IA ang ating fault current kapag single line to ground fault. And the rest ay zero na. Yung dalawang phases ay zero kasi single line to ground fault. Kapag ang ZF ay hindi binanggit, edi zero lang yan kapag hindi binanggit. So ito yung ating equivalent na yun, kapag single line to ground fault. Ngayon, itong three-phase na ito, ay i-convert natin into three separate sequence networks. Yan. Ito na ngayon yan. Kasi nga, kailangan hiwa-hiwalay sila. Kasi unbalanced. Ano? So, i-convert natin yung ating itong given na ito, yan, itong three-phase na ito, i-convert natin into three separate networks. Yan. Itong positive, negative, at saka zero sequence network. Kapag yan ay single line to ground fault, kailangan natin yan i-connect para maging single line to ground fault na yan. So, dapat ito ay i-connect natin. Kapag yan ay ang connection yan kapag single line to ground fault ay i-connect mo lang sila ng nakaseries sila. I-connect mo lang sila ng nakaseries. Yung positive, i-connect natin sa negative. Tapos yung positive nitong isa, i-connect natin dun sa negative ng isa. Tapos itong positive ng isa, i-connect natin into negative ng isa. So nakaseries lang silang tatlong networks kapag single line to ground fault. Yung tatlong networks ay i-connect lang natin in series. Kapag ZF is 0, if ZF is 0, paano kapag ZF is not 0? E di, isi-series lang natin yan sa kanilang tatlo. So, lalagyan lang natin siya dito ng 3ZF. So, 3ZF dahil 3-phase yan. Mag-connect natin yan ng series. Series lang sila dyan. Ngayon, ito ay kapag 0, edi wala lang. Tatanggalin mo lang. Isu-shorted mo lang yan. Direct dun sa kabilang network. So, isi-series mo lang silang tatlong network kapag single line to ground fault. So, yan yung ating diagram kapag single line to ground fault. Ngayon, ito makikita natin na yung IA0, yan, yung dadaan dyan. So, ibig sabihin, yung IA0, IA1, saka IA2, ay equal sila lahat. Equal sila kasi nakaseries sila. So, nakaseries sila. Kaya yung current ng positive sequence, current ng negative sequence, at current ng zero sequence ay naka-equal kasi nakaseries sila tatlo. So, pag kinuha natin yung IA0, yan, yung IA0, ito ay the same din as the total current. So, pag total current is equal to total voltage over total impedance. Ano yung total voltage nila? Hindi yung EA. Ito yung EA. Ano ang total voltage? Hindi i-add mo lang sila lahat. Since sila ay nakaseries, kapag nakaseries ang mga impedances, i-add mo lang din. So, ito yung Z1, Z2, ZO, saka 3ZF. So, nakaseries lang sila eh. Kaya, i-add mo lang sila. So, ito na yung ating IA. Ngayon, ano yung IA na yan? Ito yung ating IA0 pa lang yan ha. IA0 pa lang yan. Again, kapag single line to ground fault, the fault current is IA. Kapag nasolve mo yung IA, yun na yung fault current. So ngayon, susolve muna natin yung, kasi ito IA0 pa lang yan. Kukunin muna natin yung IA. Ano yung IA? Ang equation ng IA is IA0 plus IA1 plus IA2. IA0, IA1 plus IA2. So, since sila ay equal sila lahat, edi tatlong IAO. Ayun. So, ibig sabihin, yung fault current ay equal sa IA. So, 3 times IA0. Subscript. So, ito na yung ating equation.
Okay? So, pagka nakuha mo yung IA0, i-times 3 mo lang, yun na yung fault current kapag single line to ground fault. May question ba tayo doon? Question. Thumbs up nga kung okay tayo doon. May tanong ka? Okay naman. Sige. So, ayan. So, diniderive lang natin yung equation ng fault current. So, kung mapapansin nyo, lahat naman ng fault current, diga yung fault current natin dati ay EA over CTH plus CF. Diga ganun lang din yun. Parang total current equals total voltage over total voltage. Ganun lang din yan. Yung dito sa unbalanced fault. Okay. Ang line-to-line fault naman, dito, ang ginawa natin dito ay diga sabi ko dati, kapag line-to-line fault, yung dalawang linya ay nag-connect. Consider yung AB or yung BC ang nag-shorted. So, kung ano man yan. So, dito, ang ginamit natin dito is yung IB and IC ang fault. So, palagi yung merong ZF na dadaanan. So, dito, makita natin na ang fault current ay yung IB at saka IC na equal. So, the fault current is equal to IB or equal din yan sa negative IC. Kasi IB equals negative IC lang. Kasi magkasalubong yung IB at saka IC. And then dito, ang IA ay 0. Kasi wala yan. Ngayon, itong yan. Again, gaya nung ginawa natin kanina doon sa yung ginawa natin kanina sa single line to ground, kinonect natin. Kapag yan ay line to line fault, kapag line to line fault, ang zero sequence component ay dinidisregard. So, i-disregard natin ito. So, hindi yan kasama sa connection ang zero sequence kapag line-to-line fault. So, ito ay kukonect lang natin silang dalawa in parallel. Yan. Kukonect natin silang dalawa. Connect natin in parallel silang dalawa. Yan. Kapag walang ZF, kapag may ZF, kukonect lang natin yan. Isisingit lang natin siya dito. Yung ZF. Connect lang natin yung ZF. Ito ay ZF lang. Hindi yan 3ZF. So, medyo madami-dami derivation. So, yan na lang yun. Yan. So, dito, ito na yung ating diagram kapag line-to-line fault. So, just in case lang na makalimutan mo yung formula, basta alam mo yung diagram, pwede mo na yan i-derive. So, ito yung ating diagram kapag line-to-line fault. So, dito, makikita natin na IA0, yung zero sequence component ng IA ay equal sa 0 kasi disregard to. So, dito makikita natin na yung IA1, yan na yung total current. So, IA1, total voltage niyan ay EA. So, total current equals total voltage over total impedance. Ano yung total current? Hindi yung IA1. Yan, yung IA1 equals total voltage is yung EA. And then, ang total impedance niyan ay Z1 plus Z2 plus Z. Kasi nakaseries lang silang tatlo. Kanilang tatlong impedance. So, ito yung IA1. Ngayon, susunod natin yung, ang gusto natin makuha is yung IB. Diba? Kasi kanina, sinabi natin na fault current is equal to IB or negative IC. Kanina yung sa diagram. Ayan. Ito yun. Diba? Pag nakuha mo yung IB, yun na yung fault current. So, to check lang, dapat negative IC yun. So, pag nasolve natin yung IA, gagamitin lang natin yung formula natin ng pag-convert ng
symmetrical component papunta sa phase current. So, ito yung ating A. Kaya yung kanina, yung 1, 1, 1, 1, A squared, A1, A squared. Tapos, ano tong nandito dapat? Dapat ito ay yung IA0, IA1, and IA2. Yan, ganyan yun. Yung IA0, alam natin na yun ay 0. Kasi wala nga siya. So, 0 yun. Tapos yung IA1 is yung IA1. Tapos yung IA2 ay negative lang yung IA1. Kaya siya ay negative IA1. And then, pag kinonvert natin, makukuha na natin yung IB, which is equal to IC. Ito pag minultiply mo ito, itong matrix na to, IA equals 1 times 0 ay 0, 1 times IA1 ay plus 1 IA1 plus 1 negative IA1. Kaya, magka-cancel lang itong dalawa, kaya 0 na yan. Tapos, yung IB equals sa 1 times 0 ay 0 plus A squared ay A1 plus A times negative ay A1. So, ito yung magiging negative na. So, ayan na yung ating IB. Kasi ito ay, pwede natin ilabas yung IA1. Tapos ito ay A squared minus A. Kaya ito na yung, yan na yun. Ay A squared minus A. Tapos yung IC, ang IC naman ay negative lang ng IB. So, yan yung mga formula na kakailanganin natin later. Pangalawa, ito naman ang double line to ground fault. Paano ang double line to ground fault? In this case, itong double line to ground fault, connect siya dyan, dalawang linya, tapos ay connected sa ground. So, dito ang dalawang linya na nag-shorted ay yung BC, tapos connected sa ground. So, dito, IA is equal to 0 also. So, ano ngayon ang fault current natin? Ang fault current natin ay yung dadaan dito sa CF, which is IB plus IC. So, pag nakuha mo yung IB, nakuha mo yung IC, yun na yung fault current. I-add mo lang. So, ito naman ang ating connection kapag double line to ground fault. Ano ang connection nila? Itong dalawa ay ipaparallel natin yung positive at saka negative sequence. Ipaparallel natin silang dalawa. Pag may CF, sisingit lang natin yan dito. Ito ay 3ZF. Tapos, yung positive sequence ay kukonect niyan in series dun sa parallel ng dalawa. So, kumbaga, parallel yung J2 at JO, tapos nakaseries dun sa J1. Ito yung ating diagram. Ito ay para sa double line to ground fault. So, ito yung ating, paano natin naman ito isosolve. Dito, kapag yung IAO, pag tayo ay KVL dito, equation 1. Ano yung saglit lang ha, saglit lang. Wait lang ha.
Okay. Nandiyan na kayo? Nandiyan pa? Thumbs up na. Okay pa tayo dyan. So, ulitin lang natin na. So, pagka tayo ay na KVL dito, sa linyang ito, tapos tumaan dyan. Ito yung ating loop 1. Pag nag-KVL tayo dyan, so ditong EA is lumabas sa positive. So yan ay EA. As dumaan dito sa Z1 IA1, so minus C1 IA1. Tapos dumaan dito sa C0 IA0. Kaya lang magkasalubong sila, kaya positive. Positive kasi magkasalubong. Kasalubong ang loop at saka yung IA0. Kaya yan ay Z0 IA0. Tapos dumaan dito sa 3ZF is ganun din plus ZF times 3ZF times IA0. Tapos yun, 0 na equal to 0. So, pag gusto natin makuha yung ito pwede natin pagsamahin yung IA0. EA minus Z1 IA1 plus IAO times JO plus 3ZF equals 0. Pag gusto natin makuha yung IAO, JO plus 3ZF equals, lipat natin sa kabila yung itong EA minus G1. So, magiging negative EA minus J1 IA1. Ayan nga. Itong buong ito, dilipat natin dun sa kabila. So, kaya magiging negative. And then, pwede natin ilipat dun sa kabila itong ZO. So, IA0 equals negative EA minus J1 IA1 over JO plus 3ZF. Ayan. So, yun yung ating equation ng IA0, which is, ito na yun. So, yun ay negative ng EA minus Z1 IA1 over ZO plus ZF. So, nakuha na natin yung IAO. And then, isosolve naman natin yung isa. At tayo ay loop dito. Gahin ko lang ito kasi masyado na malayo. Kuya ko. Goods ko ba yan? Oo. Ang dami nakakapit kayo na, napuno na yun. Ano na tayo pwede na nakakapit? Ano ba yun? Sa compress? Compress? Hindi ako nag-pila sa akin. Nakalagay rin ng date na binabasa ko. Kapag halimbawa naman na ano naman isang loop, bawa ay dito naman tayo dumaan sa kabila. Ayan. Punta dito. Ano yan naging date na ano? Yan naman ang ating loop 2. Loop 2. Yung kulay dilaw, ating loop 2. So, nabas yung EA, positive. So, EA minus yung C1 IA1. C1 IA1. Tapos, dumaan dito sa IA2. So, magkasalubong yung IA2 at saka loop, kaya yan ay positive. Plus C2 IA2. Tapos, yun, 0 na, equal 0. So, pag isa-solve natin yung IA2 equals negative ng EA minus C1 IA1 over C2. So, ito na yung ating IA2, which is, ito na yun. Negative ng EA minus Z1 IA1 over C2. So, ayan yung ating IA2. Ngayon, ito naman, kapag tayo ay pagsunod naman natin yung IA1,
Yung IA1 ay, ito yung total current. Considered as total current ng circuit na to. Ano yung equivalent niyan? Yung IA1 ay equal sa total voltage, which is EA, over total impedance. Ano ang total impedance? Eh di, itong J2 tsaka ZO at TCF nakaparallel silang dalawa tapos nakaseries din sa Z1. Okay. So, yun yung total impedance. So, ang total impedance ay yung Z2 ay nakaparallel sa ZO plus 3ZF. Tapos, itong parallel connection nila ay naka-series din sa Z1. So, ito yung ating equation. Yung Z1 nakap-series sa parallel nung dalawa. So, pagka sinulat natin, ni-rewrite natin, so that is EA over Z1 plus parallel nitong dalawa ay Z2 times ZO plus 3ZF over Z2 plus ZO plus 3ZF. So, ito na yung ating equation ng IA1, which is, ito na yun. So, dinerive lang natin yung IAO, IA2, and IA1. Dinerive lang natin yan. Ngayon, pag kinuha natin yung, kasi ang kailangan natin is yung mga phase values. So, multiply lang natin dito sa matrix na ito para makuha natin yung IA, IB, and IC. Kasi yun yung, ito yung na-derive natin IAO, IA1, and IA2. And then, pag nakuha mo na yan, makasosolve mo na yung IA, IB, and IC. Pag pinag-add mo yung IB and IC, yun na yung fault current. Okay? Ito na yung ating fault current kapag double line to ground fault. May question ba tayo sa ating any questions? May tanong ba? Wala. Nag-derive pa lang naman tayo ng formula. Okay. So, ito yung ating example 5. Ito din yung ating ginamit noong sa balance fault. So, given the network as shown, determine the three-phase, single line to ground, line-to-line fault, and double line to ground fault. Assume a pre-fault bus voltage of 1.05 hanggang 0. The faulted bus is as shown. Una muna, ano muna yung para sa three-phase fault? Ano ang equation natin ng three-phase fault? Ano ang equation ng fault natin pag three-phase fault? Ito ay EA over CTH. Yeah. EA over CTH. So, wala naman kasi binanggit dito sa problem na may ZF. So, hindi na natin siya i-analyze. Pero, sige, lagyan natin. EA over CTH plus ZF. Since CF is not specified, CF natin ay 0. So, EA over CTH. Ang EA natin ay, yun, yung 1.05. So, ito yung ating EA. So, CTH na lang talaga yung kailangan natin. So, ano yung CTH kapag three-phase fault? Ang CTH kapag three-phase fault ay yung CTH ng positive sequence network. Ano ang CTH natin ng positive sequence network? Yung ating previous na sinod. Yan, nasolve na natin yan. Yung sa positive sequence network. Nasolve natin yan yung before. Yan natin. Yan, nasolve na natin yan dati. Sana yun.
Yan. Hindi ito yun. Positive sequence network. Kapag three-phase fault, ang sequence network natin ay yung positive sequence, which is yung CTH1. Yan. So, CTH1 ay 0.1389. Kaya, kukuha na natin yung 0.1389. Dapat pala hindi ko sinabi. Parang mahanap nyo naman. So, yung from previous computation, from previous example, CTH1 is J0.1389. Kapag three-phase fault, ang ginagamit ng CTH dito ay yung CTH1. So, lalagay na natin yan dito, 1.05 hanggang 0 over J0.1389. At saka, ito yung na-discuss natin doon sa balance fault. Yung three-phase fault, this is also the balance fault. So, anong equivalent niya ng fault current? So, pakisolve muna ha, wait lang. Ito ay negative 0.5594. So, ito ay naka-per unit. So, ang ating actual ay
IFPU times I base. Then, susolve natin yung I base. Ito ay S base over square root of 3B base. Ang S base natin, ito ang ginamit natin ay, ulitin na lang natin. Ito ay, kasi i-assign natin yung ano eh. Pero nagawa na natin to before, diba? Nagawa na natin to before ng base 1, V base 2, and then V base 3 ay 13.8 kb. Tapos yung S base na ginamit natin dito ay 100 MVA. So ito yung ating S base ay 100 MVA over square root of 3. Ang V base natin ay ang fault ay nangyari sa region 3. Kaya yung 13.8 kb ang gagamitin natin na V base. So ano yung ating I base? Kailangan mag-drawing. Hindi nga bumalik sa sinaano. Parang sina Adriano. Sinalin. Yung dadalwa na ano? Oo, yung dadalwa na. Ano na rin? So these are the set for case number 1. Ay, hindi ba How pala? about if you are counted by 2? Parang ano eh, parang tinatamad na eh. Pero sabi ng babayan eh, laban daw eh. Laban na. Mayaman na siya eh. Mayaman ka. Tiga pro yun. So, Kaya lang. pag ganon, Sayang. Sayang. yan ang mga situation ng y squared. Sayang ang diploma. Yun na kanyang ano eh, yung gawa niya na eh, ano tinapos talaga. Square root, ang mga Yung ambassador, ang mga yung y. personality Ang kay x ang simple. Kaya ang yun ay gagamitin ng parang x like sumasali sa mga pageant. So kapag ganoon, ang yung rectangle, Nagpili talaga siya mag-up. Ano ang tinapos? Parang entrepreneur. Pero kapag simpler ang sa equation mo, Ano yung sticker natin dyan? Ano one? Para sa entrepreneur. So ang area formula ng sa Ano siya, dati siyang horizontal ano lang, rectangle nagtitinda ay ng ang mga EA natin ay mga x right minus x left. Tapos hindi siya pa ganun ka. At dahil dy Yun ang ay di limit na-develop. natin ay Parang sa point of Mr. intersection. Ari ay 4183. Area y x right minus x left dy. Ang limit y 3.69. ang x sub c. So ito ay 698. So lalagay lang natin doon sa actual. At ang So y ito c ay okay. ito na Nakita pala. niyo ba ang distinction? So, Justin, question? So ang ilalagay niyo din ay hindi dapat ay naka-polar para yung magnitude yung ating kukuhain. Okay.
Ang sagot natin dito. 31.63. Ganyan din. Parang 31 pala. Yung sabi ko parang 31.63 and then negative 90. So, ang ating actual hindi yung 31.63 kiloamperes. Yeah. So, meron lang tayong so, ito yung nasolve natin dati yung sa balance fault. So, inalit lang natin. So, ngayon, so, para dun sa sa circuit breaker. Circuit breaker rating. Sana yun. Interrupting. Yan. Nasaan na yun? Meron tayong dalawang rating ng Scary section. nung circuit breaker. Para doon sa lab, meron tayo dong meron tayo dong kaya lang 8:43 na. Anyway, kamagi ko. Sige, sa Monday na lang. Sa Monday na lang yun ha. Kasi meron tayong dalawang meron tayong dalawang rating ng circuit breaker. So ito yung sa short circuit, yung interrupting, at saka doon sa ngayon yung continuous load. Yun naman ay kapag yung continuous load yung sa ang pag-compute nun ay yung sa yung sa depende sa load niya. Yung kinompute niya dati. Pero sa lab, sige, sa lab sa Monday. Discuss natin yung sa Monday. So, sige, sa Monday na lang. Talay lang natin ito. Ito namang para doon sa okay, dikta nga sa akin yung yung ating from previous example. Tiga yung CTH1 na compute natin ay J0.1389. Ano yung ating na-compute na CTH2 at saka CTH0? Paki-chat nga dito yung ating na-solve dati nung yung CTH1, CTH2, at CTH0. Yung ating previous example. So, gagamitin natin yan doon sa ating sa pag-solve ng mga unbalanced fault. Pero kung ang isang billion lamang natin ang i-consider magkakaroon dito ang ating y upper and y lower. Okay, chat dito ha. Kasi malayo na din. Saka para din nyo. Makita nyo. Yung ating CTH1 ay 0.1389. Ang ginamit natin dati ay kinuha natin yung mga sequence network, tapos kinuha natin yung CTH ng bawat isa. And ito pa lang yung ating paggagamitan. Kasi gamitin natin yan dito sa ating pagka nakuha natin yung positive sequence network, makuha natin yung CTH1. Pagka sinolve natin yung negative sequence network, makuha natin yung CTH2.
Then, kapag zero sequence network, ito naman yung ating CTH0. So, ito ang CTH ay nakadepende kung saan nangyari ang fault. So, pag ibang location ang fault, edi ibang CTH yan. Kahit same network. Kahit same network, pero ibang location ng fault, magkaiba sila ng CTH. Kita nyo yun, para ma-refresh din sa inyo yung ating ginawa last time. Ulit yung ating previous example. Yan. 0.15 ganyan. Dapat may karugtong yan sa fourth quadrant. Pero dahil sinabing first quadrant, lamang. So yung half lamang ng parabolang y squared equals 4x. Hindi sa kanyang layplan. O ano ka daw isang Ito ay y-axis. 1, 4, 5, 6. And dalawang line. Y is equal to 2. So, pagka yan ay solve natin, madali na natin masosolve ang fault current. So, yung mga unbalanced fault, formula lang. Kasi na-derive na natin yung formula kanina eh. So, yung una ay yung single line to ground fault. Pag single line to ground fault, ang formula natin base dun sa ating na-derive kanina ay ang fault current is yung IA. Base dito, ang fault current natin ay IA, which is equal to 3IA0. IA0 ay ito. E over Z1, Z2, Z0 plus 3Z. Gagamitin natin yung formula ng fault current. Kapag single line to ground fault, ang fault current ay equal sa IA, which is equal to 3 times IA0. Ngayon, ano ang formula natin ng IA0? E di yung base dun sa ating na-derive is EA over CO plus C1 plus C2 plus 3 CF. Dahil kita ninyo, masimple ang x variable or x lang. Then, lalagay lang natin yung mga values dyan. Sinabi kanina, alin ang mas Ang EA is 1.05 angle 0 over ang ZO ay di yung ito. Yan. 0.25 J 0.25. Ang Z1 is J 0.1389. Ang Z2 ay J 0.1456. Ang ZF ay 0. 0 lang yan. So, masasolve na natin yung IA0. So, ano ngayon ang value ng IA0? Ilagay na drawing ay horizontal rectangle ang dimension ay ang thickness niya ay d at ang length ay at ang x length ay ang y axis. Yan ang value ng x sa y axis. Ano ang x sa y axis? Ayan. 1.96. J 1.9645. So, yung fault current natin ay equal sa IA and this is equal to 3IA0. So, ita times 3 mo lamang yung 1.9645, which is yung value natin dyan.
EY 5. Ang Y ay taas. Ang X right, yung X value na galing sa parabola. Pinpon X doon. Y squared equals 4X. 5 cosine by 4. 4X is 5. Ang X length 5.8934. yan. Simple lang. And equal. Ito ay naka per unit. So, ayan ay i-convert pa natin sa actual. This is IFPU times I-base. Ito, ang I-base na gagamitin natin, edi yung I-base nun sa kanina. Kasi parehas lang naman sila ng fault location. So, ito din yung ating I-base. Kasi pare-parehas naman sila ng location ng fault. So, 4183.698. Ano ang kanyang equivalent? Bakit nyo? Ano ang kanyang 24.66. This is 24.66. Ang well negative 90 degrees kiloamperes. So, ang ating actual na fault current ay 24.66 kiloamperes. So, ito yung ating line to ground fault. Single line to ground fault. Kung mapapansin nyo, ang ating fault current ay mas mataas yung ating three-phase fault. Three-phase fault is 31, tapos ang ating yan, ang ating single line to ground fault ay 24.66 kiloamperes. So, ang ating kalimitan na pinagbabasihan ng ating interrupting capacity ng circuit breaker ay yung 31.63 kiloamperes, which is the three-phase fault. Yan. So, ayun yung pinagbabasihan ng interrupting capacity ng circuit breaker. So, ito ay, kung merong available na 35, yan, diyan yung nakaik rating, diyan yung ating gagamitin na circuit breaker. Padiga dun sa ETAP ay merong dalawa, meron yung rated interrupting at saka yung continuous load ampere. So, dalawa yon. So, yung continuous load ampere, yun ay yung sa na-compute natin dun sa loading. Kaya meron tayong binigay na loading sa formula ng loads. Yan. Kapag ka naman yung interrupting capacity, yun naman ay para sa short circuit naman. So, dapat magka-match yung dalawa, yung gagamitin ng circuit breaker. So, dapat tama yung size niya na continuous, then tama din yung size niya ng sa interrupting. Yan. Kasi kung hindi, edi mag-iiba sila ng pwedeng gumagana siya ng during normal condition, pero pag during fault, baka hindi siya gumana doon. Dapat magka-match yung interrupting at saka yung continuous. Okay. And then, yung sunod naman ay sige, ito ay para sa sa next meeting na natin. Ayan. Meeting na. Ito lang muna for today ang ating lecture for today's video. Okay, so yun lang, and ang ating next meeting ay sa Monday. Ayan. That's it for today. Thank you very much. See you sa Monday. Bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po, sir.